Okay, basahin po natin 2 Corinthians 5:17. Nahanap niyo na? O yan, 100 anak. 120, 5:17. Hanapin yung 17, 11 na yan. 17 na to. Yan, 17. 16 na yung kasunod niyan. 17 na yan. Oh, medyo mahirap lang hanapin. Pero kita nyo na ba? Sino po nakakita na? Yan. Sige, babasahin natin. Sandali lang po tayong tumayo, at para paggalang sa salita ng Diyos. Sige po, basahin ko po muna sa English, tapos kayo ang kasunod. Okay? Sabi po sa English, 2 Corinthians chapter 5, verse 17, Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Kayo naman. Anyone who is in Christ is a new being. The old is gone, the new has come. Yan, ang mga dating bagay ay naging bago. Nakita niyo po yan? Kaya kung sino man ang kay Kristo, siya ay bago. So doon natin kukunin ang ating pamagat ngayon pong umaga. Ang sino man na kay Kristo ay isang bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay silipas na, wala na yun. At ngayon, pagmasdan sila, ang lahat ng mga bagay ay naging bago. So pag-aralan natin yan, yan pong new beginning in Christ. Ano po yung atin pong tema ngayon pong umaga. Sandali po tayong yumuko at pumikit. Tayo po'y mananalangin. Dakila namin Diyos, aming Ama, salamat po sa aming mga bisita. Salamat po sa mga members ng Alabat Bible Baptist Church na patuloy po na sumusuporta sa gawain. Tumutulong po kay Pastor Anthony. Bagamat mahirap po ang gawain ito sapagkat kami po'y kakaunti lamang. Pero kami po ay naniniwala na kami po ay inyo pong tutulungan. Kasama namin kayo ngayon pong umaga at alam ko po na kayo po ang makikipag-usap sa puso ng bawat isa. Sana po ay basagin niyo po ang mga matitigas na puso, ang mga pusong makasalanan, Panginoon. Ma-realize namin na kami po ay nagkasala sa inyo pong harapan ngayon pong umaga. Pagpalain niyo po ang pangangaral ng Ebanghelyo ngayon pong umaga at ito po ang samot dalangin namin sa pasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Salamat po, makapuna po tayo. Tayo po'y makikinig na ng salita ng Diyos. Tayo po mga tao, gusto natin palagi yung mga bagong bagay sa ating buhay, di ba? Gusto natin mga bago. For example, may bago kang damit. Aba, isisimba ko muna para tumibay. Di ba? May bagong cellphone. Talaga namang lagi mong gamit. May bagong gadget, may bagong bahay, excited ka, halos ayaw mong iwan yung bahay. May bagong baby sa bahay, di ba masaya pag mayroong bagong panganak? Di ba lagi nag-aaway-aaway, pero nung nagka-baby, lahat ay nagkakaisa, lahat ay, kanya-kanya ng buhat do sa baby, masaya. Ibang klaseng baby naman, may bagong baby. Baby, di ba? May bago rin gano'n, halimbawa, may bagong jowa. Excited na excited. Talaga namang kinikilig sa school at inspired. Yan. Ngumingiti nang wala namang dahilan. Napapangiti na lang ang sagedli. Sabi nila doon sa sulok, nakangiti na lang. Ba't bigla ka na lang ngumingiti? May naalala lang ako. Talaga namang So yung mga bagong bagay, nagiging excited tayo. Pero sinulat ko dito, nothing beats, nothing beats the joy, yung kaligayahan ng bagong simula kay Kristo. Awan ko kung naranasan na ninyo yon. Pero gusto kong iparating sa inyo, sapagkat ito po'y naranasan na namin. Ang bagong simula, ang bagong buhay, na bigay ng Panginoon. Kakaiba po yan. Maaring marami po sa inyo, hindi nyo pa nararanasan yan. Pero tanungin nyo yung mga tao na matagal nang kilala ang Panginoon sa kanilang puso, gaano kasaya ang makilala ang Panginoon at magkaroon ng bagong buhay. Wala akong papatalo. Hindi ako magpapatalo kung gaano ako kasaya that time.
nung panahon na nakilala ko ang Panginoon, naaalala ko pa, sobrang saya ko talaga. Walang anumang bagay sa mundo ang makakatalo doon sa karanasan na aking naranasan nung ako ay magkaroon ng bagong buhay kay Kristo. So itong bagong buhay kay Kristo, papaano yan? Hindi yan sa pamagitan ng New Year's resolution. Hindi mo yan makukuha sa, di ba, sabi nga ni Pastor, taon-taon na lang, mayroon kang New Year's resolution, pero hanggang January lang. Minsan nga, hindi pa natagal ng isang buwan eh. Isang linggo pa lang. Ay, ako na pala, hirap pala nun. Hirap pala nung magbagong buhay. Balik na lang ako sa dati. Next year na lang ulit. Magbabago, So, paano magkaroon ng bagong simula kay Kristo? Hindi ka magkakaroon ng bagong simula kung ayaw mong talikuran yung luma mong buhay. Tama ba? Hindi mo gugustuhin yung magkaroon ng... Bakit ako magbabagong buhay? Masaya ako ngayon. Gusto ko yung ginagawa ko ngayon. Para magkaroon ng bagong simula kay Kristo, ito po ang kailangan mo. Kailangan mo magkaroon ng new life. Bagong buhay. Alam niyo po sa science, pag pinag-aralan mong science, may nagtanong din kanina, bakit yung ibang scientist hindi po naniniwala sa Diyos? Pero maraming scientist naniniwala sa Diyos. Kasi ang sabi ng science, life comes from life. Ang buhay ay nagmula sa may buhay. Yung halimbawa, mayroong stuffed toy na aso. Kahit gaano kaganda yon, yung stuffed toy na aso. Kaya ba nung mga anak ng aso na buhay? Hindi. Sa nagmula yung buhay, dapat nagmula din siya sa may buhay. Pinanganak tayo ng ating nanay, may buhay yung nanay natin. At yung nanganak sa nanay natin, may buhay din. Ganon ang rule sa mundong ito. Sa science, kahit tanungin mo, hindi pwedeng magkaroon ng buhay or maglabas ng buhay ang walang buhay. Tanong, tayo ba mga tao may buhay ba tayo? Tanong, saan tayo galing? Ano yung nanay natin? Ano yung Diyos natin? Merong buhay. Pero ang sabi ng science, ang sabi ng libro ninyo sa science, nagmula tayo sa walang buhay. Nagmula tayo doon sa boom, nag-Big Bang. Nag-Big Bang, sumabog, tapos nagkaroon ng mga planeta, nagkaroon ng mga tao. Huh! Actually, hindi daw muna tao, naging daw muna ng mga maliit lang na insekto at lumaki na lumaki hanggang naging unggoy, hanggang naging tao na yung unggoy. Ayun po ang turo sa atin. Pero hindi po pwedeng magmula doon. Kaya ganon din ang bagong buhay. Hindi pwedeng magmula ang binagong buhay sa walang buhay. Ano yung mga walang buhay? Yung kasalanan. Walang buhay dyan. Ang kasalanan po ay kamatayan ang dulot. Number 1, what does the new life mean? Ano ang ibig sabihin ng new life? Una, hindi po pag sinabing bagong buhay, hindi ko sinasabi na maging perfect. Di ba? Nobody's perfect. Yan. Hindi po, sabi ng iba, ay kailangan ko maging perfect para magkaroon ng bagong buhay. Hindi. Ang bagong buhay kay Kristo ay hindi ibig sabihin na wala ka ng trials. Alam niyo ba yung trials? O yung pagsubok? Yung pagsubok sa buhay, problema? Hindi ibig sabihin na ikay nagbagong buhay ay kay Kristo ay mawawalan ka na ng pagsubok. At ito rin, hindi rin ibig sabihin ng new life or bagong buhay, hindi ibig sabihin na boring. Boring. Yung iba kaya ayaw pong mag-attend ng ganitong Bible service or Bible study. Bakit ayaw magkaroon ng bagong buhay kay Kristo? Ay, pag ako'y tumanggap kay Kristo, magiging boring ng buhay ko. Bakit? Siyempre, lagi na akong mag-attend. Lagi na akong magbabago na akong buhay. Bawal na akong ganito, bawal na akong ganyan. Hindi po ganun ang ibig sabihin nun. Yung puro bawal, hindi po yun. Ano pa? Hindi ibig sabihin ito yung babaguhin mo yung panlabas. Bagong buhay ka na. Bakit ganyan ang damit mo? Bakit ang
mahaba na yung iyong suot. Hindi ka na nagsusuot ng mga crop top. Yung mga sexy, hindi ka na nagaganon. Hindi po yung panlabas yun. Ang tunay pong binagong buhay ay puso. Hindi rin yun yung bagong buhay yung naging ka ng palasimba, naging ka ng mabuting anak. Maganda yun. Hindi rin yung pagsunod sa mga utos ng Diyos. At hindi rin po ito yung bagong relihiyon. Bagong buhay ka na, bago ng relihiyon mo. Sabi ko sa inyo kanina, hindi yun yan. Diba? Banggitin nyo sa magulang nyo, hindi po ito bagong relihiyon. Kasi pag sinabi nyo bagong relihiyon, huwag ka nang pumunta dyan. Hindi tayo pwede magpalit. Hindi po, ang bagong buhay ay hindi pagpapalit ng relihiyon. Hindi po yun ang ibig sabihin yan. Ay ano palang ibig sabihin, Brother Jabez? Ito, bigyan ko po kayo ng isang example. Since kayo po ay... Pastor, nagtuturo ka nga ba ng science sa kanila? Ayan. Awan ko kung natatandaan nyo pa sa science ito. Anong tawag doon sa yung caterpillar, yung uod, ay biglang nagiging, hindi naman bigla, nagiging siyang butterfly. Diba? Alam niyo ba yun? Ang butterfly, saan galing? Sa uod lang yan, caterpillar. Anong tawag doon? Nalala niyo pa? Anong tawag doon? Gisimula sa M. Meta? Parang yun Facebook? Metamorphosis. Yun. Ganito, para magkaroon kayo ng idea paano nangyayari ang bagong buhay. Yung uod, konting kwento lang. Nung siya ay uod pa lang, caterpillar, siya ay mapaminsala. Nangangain siya ng halaman. Ako, inis ako dun sa uod, sa gandang-ganda nung pinapaganda namin yung halaman. Yung hinuhugis na bilog na halaman. Yung ginugupit-gupit na ganon. Gandang-ganda kami dun sa harapan namin. Makakita namin lagi na lang kalbo. Bakit kaya... Ay, sorry po. Yung halaman na ito ay... Bakit laging naubos ang dahon? Pagtingin namin doon sa halaman ay po ang tataba nung caterpillar. Kinakain. Ang uod, I listen to this, mapaminsala. Ganyan tayong mga makasalanan. Mapaminsala tayo. Ang dami nating nasasaktan, ang dami nating napipinsala bilang makasalanan. Okay, ito. Anong nangyari dun sa uod? Bakit yung uod ay bigla na lang naging paru-paro? Ngayon, pumasok siya doon sa tinatawag na kukon. Diba? Naalala niyo pa yung kukon. At hindi natin nangyayari sa loob ng ilang mga araw, hindi natin alam ang nangyayari doon sa loob. Tagal niyang nawala. Pero paglabas niya, isa na siyang magandang butterfly, paru-paro. Ang ganda ng kulay, kita natin, parang nagbibigay design sa ating paligid. Ayun pala, ayun. Naging na siyang ganon, Butterfly. Hindi mo na siya makilala, Dati uod ka lang, Dati andiyon ka lang, pakain-kain ka lang ng Pero ngayon, nakakalipad ka na. Malaya ka na, kahit saan ka pumunta. Anong nangyari? Isipin niyo yung ganon, Paano nangyari na nagagawa nung uod na maging paru-paro? Kung walang Diyos, kung walang gumawa niyan, magkakaroon ba ng ganyang kagandang disenyo? Kung walang Diyos? Di ba? Imposible mangyari yun. Anyway, itong paru-paro ay isa na siyang malaking tulong sa tinatawag natin na pollination. Yung nakakatulong na siya kasi 'di ba sa bulaklak na siya na yun na yung kinakain niya. Parang doon na siya nadapo sa bulaklak. Tapos ikinakalat niya yung yung mga binhi. Kaya nagkakaroon ng maraming mga kahit walang nagtanim. Minsan niya parang nalimutan ko na kung paano nangyayari yun. Pero nakakatulong na siya sa ating environment. Pero dati siya ay nga yung uod? Kapinsala. Ganon ang example ng binagong buhay kay Kristo.
Parang isang miracle. Wow! Sabi ng mga tao, ano nangyari sa'yo? Bakit ganyan ka na ngayon? Ano? Mamaya isa-isahin natin kung ano ang itsura ng may binagong buhay ng Panginoon. Ano? Isang miracle, ano? Ang magkaroon ng bagong buhay kay Kristo. So, anong ibig sabihin nito? Magbukas pa tayo ng Bible. Romans 6 verse 2. Yan, pakitulong na lang po sa atin pong mga bisita. Romans 6 verse 2. Anong ibig sabihin ng binagong buhay kay Kristo? 187 daw po. Binagong buhay. Ano pong ibig sabihin? Romans chapter 6 verse 2. 187. Sige po, hintayin namin kayo para kayo din mismo ay makabasa ng salita ng Diyos. Sabi po dyan sa English, God forbid. How shall we that are dead to sin live any longer therein? Sige po, pakibasa nga. Sino po ang nakahanap sa Tagalog? Pwede po pakibasa ng malakas para maintindihan po natin. Romans 6 verse 2. Romans 6. Sige po. Hindi. Tayo'y patay na sa kasalanan. Yun. Paano ba tayo mamumuhay sa pagkakasala? Ayan. Okay? Anong sabi dyan? Patay na sa kasalanan. Okay? Okay, buhay pa tayo, pero dapat patay na tayo sa kasalanan. Yun daw ang ibig sabihin ng binagong buhay kay Kristo. Pag sinabing patay, at nakakita ka ng patay, nilibing na, tas palakad-lakad pa dyan. Anong tawag mo doon? Zombie na yun. Zombie. Ano? Ganon din. Pag sinabi nating may binagong buhay kay Kristo, kabaliktaran na yan. Patay ka na sa paggawa ng kasalanan. Anong ibig sabihin? Ayaw ko nang gawin, wala na ako dyang desire, wala na akong gusto dyan, ako'y malungkot na dyan sa paggawa ng kasalanan. Yung dating, ano pangalan mo? John Carl. Yung dating John Carl ay patay na. Bago na ako ngayon. Iniwan ko na siya. Nasaan na yung dating John Carl? Yan na yung lagi sumasama sa amin sa paggawa ng ganito, ganyan, ng mga kalokohan. For example lang naman. Wala na yon. Patay na yon. Ako ay bago na. Hindi ka namatay, ha? Pero, yung dating ikaw, yung makasalanang ikaw. Pero tanong, naging perfect ba siya? Hindi po. Sabi ko sa inyo kanina, hindi yung paging perfect. Ang sinasabi lang, yung dating ikaw ay itinuturing mo na patay. Tayo na yan. Hindi ko na yung babalikan. Ano bang ibig sabihin ng bagong buhay kay Kristo? Ito everyday, pag tinanggap mo na si Kristo, ito, pakinggan po ninyo, pag tinanggap mo na si Kristo, binigyan ka niya ng bagong buhay, ito na, araw-araw, merong battle sa iyong buhay. Ano yung battle? May gera. May labanan. Ano yung labanan? May tukso. Di ba dati, hindi ka naman nag-iisip kung matutuksa ka o hindi? Pero pag nagbagong buhay na kay Kristo na ako ngayon. Bigla ka na mga akitin ng mga kabarkada mo dati, tara, inom tayo ulit. Huwag ka na magbagong buhay. Inom tayo. Mas masaya to kaysa dyan sa Bible, kaysa dyan kay Kristo. Araw-araw merong nantutukso. Kaya merong battle. Merong gera sa iyong loob. Ano ba, susundin ko ba si Jesus? O susundin ko yung aking sarili? Everyday, may ganun. Ano pa? Pag sinabing may binagong buhay, ikaw ay hindi na alipin ng kasalanan. Okay? Nung tayo ay wala pa kay Kristo, ang bossing natin ay yung kasalanan. Sir, ano pong gagawin ko? Ano sabi ng kasalanan mo nung iyong sarili? Gumawa ka ng kasalanan.
Ano? Gumawa ka nito, gumawa ka niyan. Sige po, sunod ka lang palagi kung anong nagugustuhan mo. Tama ba? O kung anong nagugustuhan mo, ginagawa mo eh. Di ba? Kung gusto mo magsinungaling, sinungaling ka. Kung gusto mo magmarites, marites ka. Kung nagustuhan mo na wala nakakita, magnakaw ka. Kung anong sabihin ng sarili mo. Pero nung ikaw ay binigyan na ng bagong buhay ni Kristo, aba, nag-iisip ka na ngayon, sino bang susundin ko? Si Jesus o ang sarili ko? O ang kasalanan? Diba? Pero dati nung alipin ka pa ng kasalanan, hindi ka makatanggi. So, di kaya nga sabi ni Pastor kanina, yung kanta, no? Gusto kong bumait, hindi ko magawa. Bakit hindi mo magawa? Kasi ikaw ay alipin ng kasalanan. Alipin, pag sinabing alipin, nakagapos ka, wala kang magawa. Akala mo, kay malaya. Ayaw ko mag-Bible, gusto ko maging malaya. Gusto ko magawa kung anong gusto ko, ayaw kong tanggapin si Kristo. Kasi pag tinanggap ko si Kristo, magiging alipin na ako dyan. Pupunta na ako doon sa gusto kong gawin. Alipin din naman. Sino ang bossing mo? Yung kasalanan. Si Satanas ang bossing mo. Ako, halimbawa, ako nagbagong buhay kay Kristo, alipin din ako, pero ang aking boss, ang aking Panginoon na sinusunod, ay si Kristo na. Parehas lang tayong alipin. Alipin ka ng kasalanan, ako naman alipin ng katuwiran ni Kristo. Saan nyo gusto dun? Kay Kristo, kasi itong alipin ng kasalanan, patungo sa kamatayan. Pero, ang alipin ni Kristo, patungo sa buhay na walang hanggan. Akala nyo, dinadaya lang tayo minsan ng mundong ito. Sinasabi na, boring dyan, pangit dyan, naku, hindi ka, babawalan ka na dyan. Ganun ba sinasabi sa atin? Pero hindi nila alam, yung dulot ng buhay na bago na binigay ni Kristo ay buhay na walang hanggan. At napakaganda nun. Alam niyo kung bakit? Kunting panahon ka lang mabubuhay sa mundo. Akala mo, ang haba ng buhay mo, bata-bata mo pa, ang dami ko pong pangarap, Brother Jabez, maabot ko pa yung ganyan, punta pa kasi sa Bible lugar. Hindi mo alam, maiksi lang ang buhay. Mausisa mo na lang, matanda ka na pala. At ikaw pala ay ugod-ugod na, at ikaw ay may sakit na. Akala ko mahaba pa ang buhay ko. Yun pala, bigla ka nang kinuha ng Panginoon. So anong mas mahalaga? Yung maiksing buhay sa lupa o yung walang hanggang buhay na bigay ni Kristo? Yung walang hanggang buhay. At walang katapusan yun. Walang katapusang kasiyahan. Lagi namin tinuturo sa mga bata, ang buhay na walang hanggan doon sa langit, wala nang gutom. Wala nang sakit. Wala nang luha. Wala nang kamatayan. Pupunta ako doon sa pangalan ni Jesus. Alam na alam po yun ng mga batang tinuturuan namin. Anong meron sa langit? Merong kalsadang ginto. Merong puno ng prutas na nagbubunga ng iba't ibang bunga kada buwan. At meron tayong kanya-kanyang mansyon. Alam niyo ba yun? Ang mga anak ng Diyos na nampalataya kay Kristo ay merong mansyon sa langit. Kaya nga may kanta kami na kahit na kubo ang tahanan namin sa lupa. Sino dito ang tahanan ni kubo? Di ba? Pag dating natin sa langit, meron tayong mansyon. Tapos yung mga tao, ayaw ko dyan, kay Kristo. Di ba? Scam yun. Ini-scam sila. Saan sila dadalhin? Sa bisyo. Pero pag, alam mo, sabi ko nga doon sa mga tao kahapon, di ba ho, pag may dala ho kaming Bible, anong ginagawa ng mga tao? Dalang Bible. Ay, Bible, tago! Subukan mo magdala ng alak. Proud pa yun, ha? Hindi pa nag-i-invite. Nagsasamahan, ha? O sino ka, hindi kita kilala. Ay, basta may dala kang alak, tropa-tropa tayo. Oh. Di ba, pagdating sa kasalanan ng lahat ay naglalapitan. Ano?
Pero bakit pagdating doon sa buhay na galing kay Kristo, ayaw pag-usapan? There is something wrong sa atin. Bakit hindi natin ginugusto yan? Number 2 po. Mabilis lang ito, number 2. Number 1, ano yung buhay, ano itong bagong buhay na ito? Number 2, papaano kung ayaw ko niyan? For example, iniaalok sa'yo ni Jesus, pero sinabi mo, I don't want it, Jesus. Ayaw ko po niyan. Simple lang, Roma 6:23, nandyan din. Huwag na kayong umalis dyan. Roma 6, di ba 2 kanina? Verse 23. Pakibasa po nun. 23. Sapagkat. Sige po. Yun lang pong unang part. 23. Apo. Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Okay, doon lang po muna. Yan. Salamat po, Pastor. Ang kabayaran daw ng kasalanan ay kamatayan. Ito, ayaw ko po ito. Pakinggan niyo po ito ha. Lalo po sa aming mga bisita. Hindi ko ito, kumbaga, alam niyo ba yung salitang prangka? Ay yung, ano bang salita ninyo yun sa Gen Z? Real talk. Alam niyo yung real talk? Alam niyo yun, di ba? Real talk. Honest. Totoo. Sa totoo lang. Ito, wag na natin tong, hindi tayo naglulukuhan dito. Ito ang totoo talaga. Ano yung totoo? Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Yun ang totoo nun. Tanong, sino sa atin dito ang walang kasalanan? Wala. Kasama po ako doon. Lahat po tayo makasalanan. Yun ang masakit tanggapin, na lahat tayo makasalanan at lahat pala tayo ay papunta sa impyerno. Yun ang totoo nun. Okay? Kung ayaw mong tanggapin itong bagong buhay na binibigay ni Kristo, ang sabi ng Biblia, kung ikaw ay alipin ng kasalanan, di ba pag nagtatrabaho tayo, may sweldo? Nagtrabaho ka, may sweldo. Bawa, ikaw ay pinaglinis ng magulang mo. Nanay, upa. May upa pa. Lagi tayong gusto natin may sweldo. Ano ang sweldo pag gumawa ka ng kasalanan? Ang sabi ng Biblia, kamatayan. At anong anong kamatayan? Bakit? Nagnakaw ako pero hindi naman ako namatay. Pastor, ba't di ako namatay? Gumawa ako ng kasalanan. Nagmura ako, di ako namatay. Ang kamatayan na tinutukoy dyan ay yung pangalawang kamatayan. Sa impyerno. So dito sa lupa, hindi ka basta-basta mamamatay pag gumawa ka ng kasalanan. Pero, once na dumating yung kamatayan mo, doon na yung kaluluwa mo, dadalhin sa pangalawang kamatayan. At ano yung pangalawang kamatayan? Impyerno. Yun po yun. At walang may gustong pumunta doon. Pero ang lahat ng tao gustong maging alipin ng kasalanan. Pero ayaw pumuntang impyerno. Di ba? Kita nyo ang contradiction? Panghuli na po tayo. Number 3. Ano ang manifestation? Ano ang mga sinyales? Anong mangyayari? Anong itsura ng tao na meron ng binagong buhay? Merong new life. Di ba sabi ko kanina, para magkaroon tayo ng new beginning ngayong bagong taon, kailangan meron tayong new life. Dapat may bagong buhay. Paano nga magkaroon ng bagong simula, bagong beginning? Dapat merong bagong buhay. At nagmumula po yan ay sa puso. Okay, anong palatandaan? O tanongin mo yung sarili mo kung meron ka nito. Pag meron ka nitong mga bagay na ito, lagyan mo ng check sa isip mo lang. Pag may check dito, meron ka ng bagong buhay. Pero pag merong mga check, may mga X, madaming X, may check, ay wala ka pang bagong buhay. Okay? So, anong ibig sabihin ng may binagong buhay? Number 1, meron ka ng bagong desire. Ano yung desire? Meron ka ng bagong ginugusto. Di ba? O, ano bang ginugusto mo? Marami tayo. Di ba tayo ang ginugusto natin? Number 1, pagkain. Masarap na pagkain. Di ba? Ano ibig sabihin ng desire? Dinidesire mo, mayroon kang bagong crush. Oh, may dinidesire ka, may gustong-gusto mo. Now, pag daw ikaw ay mayroong bagong buhay kay Kristo, magkakaroon ka na ng bagong
desire. Ibig sabihin na mababago yung iyong puso. Dati, ang gusto mo ay palaging lakwat siya at punta rito, punta roon. Pero pag nabago yung iyong desire, parang hindi ko na gusto yun ah. Parang gusto ko nang magbago na ng pupuntahan. Ano? Saan ba nagtuturo si Pastor Anthony ng Bible? Parang gusto kong makinig. Parang nauuhaw ako sa salita ng Diyos. May bago ka ng desire. Dati yung desire mo, gumawa ng salbahe sa kapwa. Ano? Pinagtitripan mo, pagka may nadapa, buti nga. Nilalait mo pa. Pangit naman ng taong ito. Sobrang dati ganun yung desire mo, tuwan-tuwa ka na gumawa ng kasalanan sa kapwa. Pero, nung ikaw yung nagbago na yung desire mo, pag may nadapa, naawa ka na. Tutulungan mo na ngayon. Dati, pag ikaw yung nagkalat, wala kang pakialam. Pero nung ikaw ay nagkaroon ng bagong desire, parang nakaka-guilty yun ah. Parang mali na yan. Pupulutin mo na ulit. Bagong desire. Pangalawa, meron ka ng, tingnan nyo kung meron na kayong ganyan kung may check ba, baka ekes na agad, Number 2, may bago ka ng book. You have a new book. Dati ang book mo lang, Facebook. Di ba? Everyday, Facebook. Yun lagi ang book mo. Pero, nung ikaw ay nagkaroon ng bagong buhay, bago na yung book, ano ka na yung binabasa mo? Bible po. Ka nagbabasa niyan, baka mabaliw ka. Huwag kayo maniniwala doon. Bulaan yun. Lahat ng mga baliw na nakita natin sa mental, yan po yung nag-drugs. O kaya kung ano man ang ginawa. Hindi dahil sa Bible yun. Sige nga, nagbabasa kami ng Bible ni Pastor. Si Pastor Anthony. Nakatapos ng college, naging teacher pa ninyo. Nagbabasa ng Bible yan. Baliw ba si Pastor? Minsan, hindi po. Hindi ho yan. Bulaan yung mga yon. Hindi totoo yung ang Biblia ay masisira daw ang ulo mo. Yung mga hindi naniniwala sa Diyos at walang pakialam sa Biblia, yun ang nasisira ang buhay. Meron ka ng new book, Bible. Dati ikaw takot na takot sa Bible, ayaw mong marinig man lang ang Bible. Doon sa amin, sa Atimonan, dati meron kaming binabible. Pasko pa yun Inabot kasi ng Pasko, bibisitahin namin. Narinig kami ng kapitbahay, ano yan, Bible. Paskong Pasko, nagbabible kayo? Hindi nyo na ginalang ang Pasko? Sabi ko nga sa inyo, saan ba galing ang Pasko? Sa Bible. Di ba? Meron ka ng new book. Ito'y napakagandang aklat. Pangatlo, yan. Meron ka ng new family. Yan. Di ba yung family mo, anong apelyido ninyo? Halimbawa? Solano? Tama? Solano? Ayun. Yung pinanganak si John Carl, tama John Carl? Pinanganak si John Carl sa family ng Solano. Pero pag ikaw ay binigyan ng bagong buhay ni Kristo, may bago ka ng pamilya. Ano yung bago pong pamilya? Yung mga anak din ng Diyos. Ang lahat ng tumanggap kay Kristo ay binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. At kung anak na ng Diyos si John Carl, at anak din ako ng Diyos, mag-ano tayo? Magkapatid. Family ba tayo? Family na tayo ngayon. Yun yung pangalawa mong family. Yung family ni John Carl sa lupa, pag namatay na tayo lahat, tumanda na tayo lahat, wala na yun. Pero, yung family ni John Carl na anak din ng Diyos, pagdating sa langit, family pa rin ba? Family pa rin, pagdating sa langit. Kasi magkakapatid tayo dun. Kita nyo? Kaya mahalaga din na mayroon kang bagong pamilya. Kaya pag ikaw ay nagkaroon ng bagong buhay, you have new family. Ano po yung new family ko? Yung church. Pwede mo maging pamilya yan, sina pastor, yan maging advisor mo na hindi lang sa school, pati sa buhay mo, may problema ka, pwede mong i-share, pwede kang humingi ng advice. At yung mga kaibigan mo, kung ikaw ay anak na ng Diyos, sinong gagawin mong kaibigan? Yung anak ng Diyos o yung anak ng Diablo?
Malamang dapat anak ng Diyos din. Ano? Ibig sabihin, meron ka ng tatalikuran ng mga kaibigan. Ay, ang sakit naman nun. Away, pumili ka kung sino ang pamilya mo talaga. Number 4, meron ka na ngayong bagong enemy. Ah, may kaaway ako. Ayaw ko nun. Pag may bagong buhay ka na, magkakaroon ka ng bagong kaaway. 3, ano yung una? Sarili mo. Kaaway mo na yung sarili mo. Ah, pwede ba yun? Baka mabaliw ako nun na inaaway ko yung sarili ko. Ano? Hindi, ibig sabihin yung sarili mo, gustong gumawa ng bisyo, gustong gumawa ng kasalanan, pero, susundin mo ba? Hindi na. Hindi mag-aaway kayo. O, di ba? Kaaway mo na. Hindi na. Sige na. Hindi. So, kaaway mo yung sarili mo. Gantihan mo. Pinitik ka, isuntukin mo. Ganun ang sabi natin, di ba? Pagka halimbawa, nadanggil tayong ganyan, mas malakas yung ganti natin. Yun yung sinasabi ng sarili mo. Pero, once na ikaw ay magkaroon ng bagong buhay, kaaway mo na siya. Hindi. Ang Diyos ang gaganti. Kaaway mo na ang sanlibutan. Sabi ng sanlibutan, aba, pasimba-simba ka pa dyan, baka lumampas ka sa langit. Yan. Ikaw ay utay-utay ng lalaitin ng sanlibutan. Pangatlo, si Satanas. Aba, itong batang ito ay, akala ko ba ito'y anak ko? Bakit ito'y sumasama na doon sa Bible ni Pastor Anthony? Ito yata'y tumatalikod na sa akin. Abay, habulin ko ito. Naku, yan. Aawayin ka ni Satanas. Ano? Hindi pwede na mawawalan ako ng anak. Susundan ko yan. So, may kaaway ka na ngayon. Ano? Pero ang maganda, sino ang kakampi mo na pinakamalakas? Ang Diyos. Okay? Meron ka ng bagong goal. Ayan, sabi ni Pastor, ngayong bagong taon, may bagong goal. Ano yung goal mo? Dati ang goal mo lang, gusto ko maging mayaman. Gusto ko magkaroon ng pamilya. Gusto ko magkaroon ng bagong bahay. Yun ang goal ko, makatapos ng pag-aaral. Maganda yung lahat. Pero, once na naging ka ng anak ng Diyos, nagkaroon ka ng bagong buhay sa Panginoon, meron ka ng bagong goal. Anong goal ko ng bago? Yung marinig sa aking Panginoon na mabuting alipin. Well done. Yun ang gusto kong marinig. Pagdating ko kay Jesus, anong gusto nyo marinig kay Jesus? Ikaw na walang kwentang alipin o ikaw na mabuting alipin? Anong gusto nyo marinig? Mabuting alipin. Servant, mabuting servant ng Panginoon. Yun ang bago mong goal. Magi akong lingkod ni Kristo. Maraming mga tao ayaw nila, ayaw ko maglingkod dyan. Kanino ka maglilingkod? Sa sarili ko. Lahat ng gagawin ko para sa sarili ko. Ano? Ano pa? Meron kang bagong fruit. May fruit din pala ako. Nagbubunga pala ako. Ano yung bago mong fruit? Ibig sabihin, nagbubunga yung buhay mo ng kabanalan. Nagbabago yung buhay mo. Ano? Hindi mo pwedeng sabihin na, ako, tinanggap ko yung bagong buhay kay Kristo. Tapos, hindi naman natatanggal yung bisyo. Hindi naman natanggal yung pagmumura. Hindi naman natanggal yung panglalait. Hindi naman natanggal yung kung ano-ano mga bagay. Pero once na ikaw may binagong buhay, lalabas yan sa iyong buong pagkatao. Meron ka ng banal na buhay. Holy life. May kabanalan. Ano yung sabihin ng kabanalan? Hindi yung yung pag naglalakad ay ganyan. Tapos mayroong ganun dito. Banal ako. Tapos mahaba yung damit. Hindi ganun ang banal. Pag sinabing banal sa Bible, humihiwalay na sa kasalanan. Halimbawa, ayan yung kasalanan. Hihiwalay na ako dyan. Nagtatambayan dito yung mga gumagawa ng kasalanan. Sasama ka ba dun? Yun ang kabanalan. Pag humihiwalay ka na dun. Pero hindi mo naman sinasabi na mas banal ako sa inyo, kayo mga makasalanan. Ako hindi. Hindi naman ganun. Ang sinasabi natin, kung gumagawa ng kasalanan daw, umiiwas ka na. Yan. Hindi ka na nakikiupo doon. Nakatambay doon yung mga adik sa ML. Natin tinamaan na. Ngayon, ikaw ay hihiwalay na doon. Ayaw mo na noon. Bakit? Maraming hindi magandang dulot yun. Yung pagka-addict sa cellphone, sa ML, sipin mo yung mga bata, sinisigawan na yung magulang, ayaw na sumunod, at titigas na ng ulo.
tamad. Bakit? Na-addict. Ano? So, hihiwalay ka na dun. Panghuli, meron ka ng bagong master. Sino yon? Si Jesus. Yun yung bagong mong master. Dati ang master mo, sino? Ito, makinig kayo. Karamihan sa nakita kong master ng mga kabataan ngayon, pag hindi yung barkada, yung jowa. Jowa, anong gusto mong gawin ko? Susundin yun. Isipin mo, inuutusan ng nanay na gawin yung ganyan, ayaw sumunod. Tapos yung jowa nagsabi, huwag ka magsusuot ng short. Yes po. Sunod na sunod. Ay, sinong master mo? Ito yung jowa mo. Ano? Bakit ganon? Bakit yun ang sinusunod mo? Yung pang magulang mo, yung Panginoon, ay hindi mo masunod. Kasi yun ang master mo. Ay, hindi ko yun master. Sabi mo lang yun. Pero yun ang master mo. Yun ang sinusunod mo eh. Kung sino ang sinusunod mo sa buhay na ito, yun ang iyong master. Pero, pag binigyan ka na ng new life ni Kristo, si Kristo na ang iyong master. Jesus, ano ang gusto mong gawin ko? Susundin ko po. Ganon. Lord, what wilt thou have me to do? Anong pinagagawa mo sa akin? Yun ang gagawin ko. Ako, tingin nyo, gusto kong pumunta dito, tumawid-tawid, tapos pumunta-punta sa ibang lugar. Actually, last time, ako ay sa Batangas naman. Nagpunta, nung last Sunday. Tingin nyo, gugustuhin ko yung hindi po ako layas, hindi ako yung papunta-punta kung saan-saan. Pero dahil yun ang gusto ni Kristo na mangyari sa akin, sumusunod ako. Dahil masaya ang sumunod kay Kristo. May pagpapala kapag sumunod kay Kristo. At ikaw ay may gantimpala sa langit kapag sumunod ka kay Kristo. Napakaganda ng mayroong binagong buhay. So imagine na lang po natin imagine, ako, hindi pa naman tayo, wala pa naman siguro sa atin nakaranas nung makulong ng mahabang panahon. Pero meron na sa inyo nakapunta sa kulungan. Nakita na kayo ng kulungan. Yan. Imagine nyo yung mga nakakulong doon, hindi ka makakalabas. Ilang taong ka doon nakakulong. Malungkot doon. Ganoon ang pakiramdam, ganoon ang experience ng mga tao na nakakulong at alipin ng kasalanan. Isipin mo, ikaw ay alipin ng kasalanan sa mahabang panahon. Maaring hindi mo alam, hindi mo halata na ikaw ay alipin ng kasalanan. Pero I will tell you, kung ikaw ay alipin ng addiction, marami tayong kinaadikan, alam niyo ba yun? Yung ibang mga bata, addict sa yung Sting, alam niyo yung Sting? Grabe. Pastor, ako'y akong nasasaktan eh kasi ginawa na niyang tubig, hindi siya nainom ng tubig. Sa umaga, sa tanghali, sa hapon, Sting. Hanggang sa gabi para magpuyat, Sting, tapos gigising ng mga alas 11, alas 12. Sting na naman. Addict. Meron naman mga bata, addict talaga sa cellphone. Addict na addict sa cellphone. Hindi maiwasan na hindi mahawakan ng cellphone. Laging parang scroll. Maghapon gano'n. Hindi na matapos-tapos. Panonood nun. Ang addiction po ay nakakaalipin. Marami sa panahon po natin ngayon. Ito po, hindi po ito obserbasyon ko ha. Ito ay sabi ng balita. Seryosong bagay. Yung porn, yung bold, sabi dun sa Google, sa research, top 3 ang Pilipinas sa nanonood nun. Top 3. Sabi mo dami-dami naman na magiging honor. Doon pa tayo naging honor sa panonood ng bastos. At ito pa, magtataka po kayo, ang mga magulang, ito po. Magtataka ka, hindi lalaki ang pinakamadalas manood. Babae. Magtataka ka, Bakit po? Ang kasalanan ay nang aalipin. At ito po'y seryosong bagay. Hindi ko tinatawanan yung ganong problema. Yan po kasi hindi mapigilan kasi alipin ka na. Sipin mo yun. Alam ko na, sabi nga ni Pastor, gusto mong gumamait, hindi mo magawa. Kasi alipin ka eh. Yung games. Alipin ka ng games. Ikaw ay addict. Yung toxic na relationship. Alam niyo po, batang-bata pa ngayon,
grade 7, grade 8, actually elementary ay may jowa na. Yung grade 1 nga tinanong namin na sabi ng grade 1 ay, may crush ka na? Wala. Jowa meron. Grade 1. Dinaig mo pa si Pastor Antonio. Oh, jowa. Grade 1. Hindi, lalo ngayon po sa mga kabataan na teenager, pagpasok po ng ganyan, ay hindi pa nila alam kung anong problema ang dadanasin nila, pero pumasok na sila, hindi na sila makalabas. Kaya maraming maagap may mabubuntis, tapos iiwanan naman nung lalaki. Paulit-ulit lang ang panahon. Yung nanay, gano'n na nangyari, pati sa anak, hanggang sa apo. Kasi nga naging alipin tayo. Alipin ng depression. Alam ko po kahit dito isla. Actually, mas dito mas medyo kaunti. Pero doon, pumunta kayo ng syudad. May mga nagpapakamatay. May mga sa sobrang lungkot. Depression, alipin ng kalungkutan. Sino sa inyo dito nang palagi malungkot? Di ba? Alipin yan. Alipin ka ng kalungkutan. Wala nagmamahal sa akin. Di ba? Bakit ka na de-depress? Kasi hindi ako crush ng crush ko. Yun lang naman pala eh. Pero ang hina na ng ating mga emosyon. Alipin ng maling relihiyon. Isipin mo yun, yung tinuturo ni si Kibuloy daw ang Panginoon. Naniniwala sila dun. Panginoon nila si Kibuloy. At maraming maling relihiyon. Maling katuruan. Alipin ng pera. Alam niyo ba yun? Maraming mga tao, kayo mga bata hindi niyo pa alam eh. Pero pag nagkapamilya na or naging career na, halimbawa, nagtatrabaho na, iba na yung tukso. Hindi ka na natutokso sa pogs, sa text. Natutokso ka na doon sa pera. Ang laking pera doon. Kagaya ng mga nagti-TikTok, di ba? Halimbawa, may itsura naman yung babae at marami nagkakagusto. Natutokso sila para sa pera kasi sa Facebook, sa TikTok, yayaman ka eh. Di ba? Pag marami kang follower, yayaman ka. Natutokso sila sa pera, magpapakita sila ng kung ano ng mga katawan. Di ba? Sayaw-sayaw dun. Ako ba'y nagisinungaling o tama yon? Tama. Di ba? Alam nyo yan. Nakikita nyo yan. Bakit nila ginagawa yon? Para makakuha ng atensyon. At pag nakakuha ng atensyon, magkakaroon ka rin ng pera. Kaninong alipin ka? Salapi, alipin ng pera. At yan po ay mahirap matanggal. Alipin ng bisyo. At kung ano-ano pa. At ito po ang aking pong mensahe ngayon pong umaga. Somebody must free you from sin. Dapat may magpalaya sa iyo. At ngayon pong umaga, ako po ay sa inyo, nakikiusap sa inyo. Kung ikaw ay alipin ng mga bagay na ito, kahit mga bata, may umaalipin sa inyo, kahit sa matatanda, kahit sa ating mga karir na at ating mga magulang, may umaalipin sa atin at maaaring hindi mo malaman-laman kung ano yun. Pero kung ngayong umaga ay nangungusap sa iyong Diyos na kailangan kanyang palayain, huwag ka nang magmatigas. Ikaw ay sumagot na, Lord, palayain niyo po ako, hindi ko po kayang makaalis dito sa nangaalipin sa akin. Alam niyo po, ito personal kong karanasan. Hindi man ako lumaki na maraming bisyo or kung ano-anong mga kasalanan, pero hindi ibig sabihin na hindi ako makasalanan. Alam ko na ako yung makasalanan simula bata pa ako. Masamang pag-iisip, masamang bibig. Lahat po, ako po ay alam ko na hindi ako parlamurang tao, hindi mo ko makikita na ako'y gumagawa ng kasalanan, pero nasa loob ko, nasa isip ko, nasa puso ko. Pag ako'y galit, nagmumura ako, sa isip lang. Pero kasalanan pa rin yun. So, meron ako naramdaman na sobrang kalungkutan nung ako hindi pa ligtas, nung wala pa akong binagong buhay. At sa sobrang lungkot at sa sobrang, ito po kasi ang ito ang, hindi ko alam kung advantage o disadvantage. Pag lumaki ka sa pamilya na nagtuturo ng Bible, alam mo yung tama at mali talaga. Alam mo yung sinasabi ng Bible. Ano sinasabi ng Bible? Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Di ba yung sabi? So, bata pa lang ako, alam ko na ako yung makasalanan, and therefore, alam ko din
nasa impyerno ako pupunta. At hindi ko na malaman, sabi ko, Panginoon, ako po papunta talagang impyerno. Umiiyak ako ay gabi, umiiyak ako at ako ay lungkot na lungkot. At minsan, alam nyo, ini-imagine ko na, ano kayang pakiramdam na nasa impyerno? Kasi tanggap ko na eh. Lord, tanggap ko na. Ako po ay makasalanan. Ako po ay pupunta ng impyerno. Ni-imagine ko na, gano'n kaya kasakit yun. Siguro kaya ko mga isang araw. Pero yung isang linggo, isang taon, pero hindi lang isang taon. Habang buhay, na sinusunog ang kaluluwa sa impyerno. Ni-imagine ko na. And I know that time na ako ay naliligaw, ako ay walang patutunguhang maganda, at ako ay kaaway ng Diyos. Pero, mabuti po ang Diyos sa akin. Isang araw, it's November 2, 2011, ako po'y kinausap ng Diyos. At narinig ko sa kanyang mga salita, may nangangaral dyan. Parang ganito. Parang ganyan. Nakaupo ako dyan, may nangangaral ng salita ng Diyos na si Kristo ay namatay sa krus, nagbayad para sa kasalanan natin, upang tayo ay mapalaya sa kasalanan, huwag na tayong maging alipin. Sabi ko, Panginoon, kailangan ko yan. Kailangan ko po yan. Ako po ay makasalanan. Wala akong karapatang lumapit sa inyo. Wala akong kapangyarihan na baguhin yung sarili ko. Ako ay alipin ng kasalanan. Kahit bata pa ako, alam ko yan. At nung araw po na yun, tinanggap kong Panginoon, ako'y binigyan niya. Hindi ko alam kung ano talaga ang ginawa ng Diyos, pero may bagong buhay, ibang klaseng pakiramdam na hindi mo maipaliwanag. Siguro yun na nga po yung bagong buhay na bigay ni Kristo. At ngayon, sa mga bisita po natin, sa atin po, kahit mga member, alam ko, ay sa inyo, karamihan sa inyo mga kabataan, alam ko yung klase ng panahon na mayroon kayo ngayon. Ang panahon po ninyo ngayon, kayong mga Gen Z, sabi ng pag-aaral, kayo ang pinakamalungkot na henerasyon sa buong kasaysayan. Bakit? Ang daming mga bagay makapagpapalungkot sa inyo. Unang-una na yung cellphone, yung mga nakikita nyo dyan. Ang daming bagay na makapagpapalungkot. Akala mo pinapasaya ka, pero naiipon sa puso mo, ikaw ay lalong nalulungkot. Ang dami mo nakikitang kasalanan diyan. Ang dami mo nakikitang kainggit-inggit. Bakit sila meron nun? Ako wala. At sobrang nalulungkot ka. Gusto ko po sabihin sa inyo na kung ikaw ay alipin sa kasalanan, kaya ka pong palayain ng Panginoong Hesus. At huwag mo nang ipagpabukas. Ngayon, habang nakaupo ka dyan, mamaya manalangin ka, Panginoon, palayain niyo po ako. Ayaw ko na sa ganitong buhay. Ayaw ko pong mapunta sa impyerno. At ganoon din po yung gusto ko sa inyo. Pakiusap, huwag kang mapupunta sa impyerno. Huwag kang pumunta doon. Tayo po tumayo lahat. Tayo po ay manalangin. Tayo po yumukot pumikit. Panginoon, salamat po sa inyo pong buhay na walang hanggan, na iniaalok sa amin, libre, walang bayad. Panginoon, nakikita niyo po ang aming puso. Basagin niyo po ito. Kung meron man dito, Panginoon, na hindi pa rin tinatablan ng salita ng Diyos, Lord, kausapin niyo po siya, Panginoon. Hindi ko po sila kilala talaga lahat, pero Panginoon, ako po ay nasasaktan kung sila po isipin ko na ang kanilang kaluluwa ay mapupunta sa impyerno. Ayaw po namin yun po. Kung hindi man niya, kung wala man siya pakialam sa kanya pong kaluluwa kung saan mapupunta, Panginoon, kahabagan niyo po siya, Panginoon. Baguhin niyo po ang kanyang pag-iisip, ang kanyang puso, at sana po walang aalis sa bahay tipunan na ito na hindi pinapalaya sa kanyang kasalanan. Lord, ang pangako niyo po, ang sino man lalapit at mananampalatay ay inyong palalayain, patatawarin, bibigyan ng buhay na walang hanggan. Mga kapatid, mga kaibigan, nawa po itanggapin natin ang iniaalok na bagong buhay ng Panginoon. Habang lahat po ay nakayuko, nakapikit, kausapin po natin ang Panginoon. Ano mang gusto mong sabihin, sabihin mo sa Kanya.
ngayong umaga. Ibigay mo lahat sa Panginoon. Tawagin po natin si Pastor. Sige po, tayo po ay tuloy-tuloy na manalangin.